Si Eliseo na ang kahulugan ng pangalan ay "Ang Diyos ang aking kaligtasan" ay ang kahalili ni Elias bilang propeta sa Israel ayon sa mga talata ng Biblia gaya ng Unang Hari 19:16, 19:21 at Ikalawang Hari 5:8. Tinawag siya upang sumunod kay Elias ayon sa ulat ng Unang Hari 19:19 at ginugol ang ilang taon bilang katulong ng propeta hanggang iakyat ito sa langit. Nang panahong iyon, sinimulan ni Eliseo ang kanyang ministeryo na tumagal ng 60 taon sa panahon ng paghahari ni Joram, Jeho, Jehoas at Joas. Ang unang pagtawag kay Eliseo ay pagtuturo. Pagtapos ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang dakilang kapangyarihan laban sa mga propeta ni Baal at pag-ulan pagtapos ng mahabang taon ng tagtuyot, hinanap ni Reyna Jezebel si Elias para patayin. Natakot na tumakas si Elias. Pinalakas siya ng isang anghel at inihanda para sa isang 40 araw na paglalakbay patungong bundok ng Horeb. Doon ipinagtapat ni Elias sa Diyos ang kanyang saloobin na siya na lamang ang natitirang tapat na propeta sa Israel. Sinabihan ng Diyos si Elias na bumalik sa Israel. Pahiran ng langis si Azael bilang hari ng Aram, si Jeho bilang hari ng Israel, at si Eliseo bilang kahalili niya bilang propeta. Sinabi ng Diyos kay Elias, ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo, ayon sa talata ng Unang Hari 19:17. Muli din tinayak ng Diyos kay Elias na may natitira pang 7,000 sa Israel na hindi sumamba kay Baal. Sinunod ni Elias ang utos ng Diyos at nakita si Eliseo na nag-aararo gamit ang 2 baka. At isinuot ni Elias ang kanyang balabal kay Eliseo, isang tanda na ibinibigay na niya ang kanyang responsibilidad kay Eliseo. Iniwan ni Eliseo ang mga baka at patakbong sinundan si Elias. Hiniling lamang ni Eliseo na makapagpaalam sa kanyang pamilya at pagkatapos ay babalikan si Elias. Pagbalik ni Eliseo, pinatay niya ang kanyang mga baka at sinunog ang kanyang araro. Ibinigay ang karne sa mga tao. Pagkatapos ay sumunod kay Elias bilang kanyang alipin. Agad na tumugon si Eliseo sa tawag ng Diyos. Ganap niyang isinuko ang kanyang dating buhay, nagdaos ng isang selebrasyon at inalisan ng sarili ng pagpipilian. Hindi lamang iniwan ni Eliseo ang kanyang dating buhay, naging alipin din siya sa kanyang bagong buhay. Ito ay nakasulat sa Unang Hari 19:21. Tila ang pag-ibig ni Eliseo kay Elias ay tulad sa isang ama. Tumanggi siyang iwanan si Elias bago kunin ng Diyos ang huli paakyat sa langit, sa kabila ng pagsasabi ni Elias na huwag siyang susunod. Pinahintulutan ni Elias si Eliseo na manatiling kasama niya at humiling si Eliseo ng isang kahilingan na hihingin ng isang alipin bago siya umalis. Hiniling ni Eliseo ang dubleng bahagi ng espiritu ni Elias. Hindi ito isang sakim na kahilingan, kundi kahilingan na nagpapahiwatig na nais ni Eliseo na ituring siya ni Elias bilang isang anak. Sinabi ni Elias na kung makikita siya ni Eliseo habang umaakyat sa langit, ibibigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. Nakita nga ni Eliseo ang karwaheng apoy at ang mga kabayong apoy na kumuha kay Elias at nakita niya si Elias na inakyat sa langit ng isang ipo-ipo. Pinulot ni Eliseo ang balabal ni Elias at naglakad sa ilog ng Jordan. Pinalo ni Eliseo ng balabal ni Elias ang tubig at nahati iyon gaya ng ginawa dati ni Elias. Nasaksihan ito ng ibang propeta at kinilala nila na sumakay Eliseo ang espiritu ni Elias. Gaya ng sinabi ng Diyos, si Eliseo na ngayon ang kanyang tagapagsalita sa mga tao ayon sa Unang Hari 2:1 hanggang 18.
Gaya ng sinabi ng Diyos kay Elias sa bundok sa panahon ni Eliseo, matatapos ang organisadong pagsamba ng mga Israelita kay Baal. Sa kanyang ministeryo, naglakbay si Eliseo sa maraming lugar at naglingkod bilang tagapayo ng mga hari kasama ng mga karaniwang tao at isang kaibigan ng mga Israelita ng mga dayuhan. Maraming kilalang tala ng paglilingkod ni Eliseo bilang isang propeta. Pinalinaw niya ang tubig sa Jericho at kinutya ng mga kabataan na kanyang isinumpa na nagresulta naman ng kanilang kamatayan sa pamamagitan ng pagsila ng mga oso. Pinarami niya ang langis ng isang babaeng balo. Nanghula siya para sa isang anak ng mayamang Sunumaita na nagpatuloy sa kanya at binuhay ang namatay nitong anak. Inalis din ni Eliseo ang lason sa isang lugaw na nasa isang palayok. At pinarami ang 20 tinapay para magpakain ng 100 tao. Pinagaling niya sa ketong sinaaman at pinalutang ang ulo ng hiniram na palakol. Ang mga himala ni Eliseo ay karaniwang mga gawa, pagtulong at pagpapala sa iba. Ang iba niyang mga himala ay katulad ng mga himala ni Kristo, gaya ng pagpaparami ng pagkain at pagpapagaling ng mga ketungin. Pinayuhan din ni Eliseo ang mga hari ng Israel. Isang insidente ang naganap kung saan nagbabala si Eliseo sa hari tungkol sa mga pagkilos ng hari ng Aram. Nang malaman ng hari ng Aram na si Eliseo ang sumira ng kanyang plano, sinikap nitong huliin ang propeta. Nang makita ni Gehazi na alipin ni Eliseo ang paparating na mga kawal ng Arameo, natakot ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Eliseo na hindi siya dapat matakot dahil mas marami silang kakampi kaysa kanila. At si Eliseo ay nanalangin na sinabi, "Panginoon, buksan ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita." Pinakinggan ng Panginoon ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Maaalala kung paanong nakita ni Eliseo ang parehong karwaheng apoy nang kunin si Elias paakyat sa langit. Pagkatapos, nanalangin si Eliseo na bulagin ng Diyos ang mga Arameo. Inihatid ni Eliseo ang mga Arameo sa Samaria bago niya hiniling na ibalik ng Diyos ang kanilang paningin. Inisip ng hari ng Israel na patayin ang mga bihag ni Eliseo, ngunit pinayuhan siya ni Eliseo na ipaghanda sila ng makakain. Pagkatapos nilang kumain, pinabalik ni Eliseo ang mga kawal Arameo sa kanilang hari at tumigil ang Aram sa pagsalakay sa Israel. Nanghula din si Eliseo ng iba pang mga pangyayari na may pambansa at may pangbuong mundong kahalagaan sa Israel at Sira. Si Haring Joas ang nagahari sa Israel nang mamatay si Eliseo. Binisita ng hari si Eliseo nang magkasakit ito at nanangis para sa kanya. Inutusan ni Eliseo si Joas na kumuha ng palaso at pakawalan iyon sa bintana. Pagkatapos na gawin iyon ni Haring Joas, sinabi sa kanya ni Eliseo na iyon ang palaso ng tagumpay ng Diyos laban sa Aram. Pagkatapos, sinabi ni Eliseo sa hari na panain ng lupa, ngunit tumigil agad si Joas pagkatapos pumana ng 3 beses. Nagalit si Eliseo. Kung pumana si Joas ng 5 o 6 na beses, ganap nitong matatalo ang Aram, ngunit matatalo lamang niya ito ng 3 beses. Tungkol sa kamatayan ni Eliseo, simpleng sinabi sa 2 Hari 13:20, namatay si Eliseo at inilibing, ngunit nagpatuloy ang talata para itala ang tungkol sa mga Moabita na sumasalakay sa Israel tuwing tagsibol. Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila, kaya't sa pagmamadali
ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito ay sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Makikitang pinili ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Eliseo maging pagkatapos ng kanyang kamatayan. Binanggit ni Jesus si Eliseo sa Lucas 4:27 noong tanggihan si Jesus sa Nazaret. Sinabi niya sa kanila, walang propetang iginagalang sa kanyang sariling bayan. Sinabi ni Jesus na maraming ketungin sa Israel noong panahon ni Eliseo, ngunit ang pinagaling niya ay si Naaman na isang taga-Syria. Ang pag-aaral sa buhay ni Eliseo ay nagpapakita ng kanyang kapakumbabaan, ng kanyang hindi matawarang pag-ibig sa kanyang mga kababayan at ng kanyang katapatan sa panghabang buhay na ministeryo. Masunurin si Eliseo sa tawag ng Diyos at sumunod kay Elias ng buong tapat at walang pagpapaliban. Maliwanag na sumampalataya at nagtiwala sa Diyos si Eliseo. Hinanap ni Eliseo ang Diyos at sa pamamagitan niya, gumawa ang Diyos ng mga makapangyarihang gawa.